Meron akong hiningi sa kanyang eksena na napakahirap gawin. Ito yung iniisip niya kung ano ang gagawin niya doon sa bata na ipinagbubuntis niya. And then narinig niya yung Japanese officer, sinabi sa kanya kung ano yung pangarap. So naramdaman ngayon nung karakter ni Guy na maghiganti. Wala siyang sinasabi. Nagkukwento lang yung lalaki kung anong plano niya doon sa bata. Pero sa mata nung artista ni Guy, nagbabago siya. Nagpaplano siya ngayon kung paano siya maghiganti sa pamamagitan ng bata. Pagkatapos, habang nagsasalita yung lalaki, kwento siya ng kwento, nag-build up si Guy doon sa kanyang plano, biglang sinabi ng karakter na, mahal kita. Nung marinig niya yon, bigla niyang nadama yung pagmamahal niya na itinatago niya sa kanyang loob. So nag-shift ngayon siya. Tapos naglaban ng kanyang kalooban kung itutuloy ba niya yung kanyang plano or yung kanyang pagmamahal ang kanyang paiiralin. So, umalis ngayon yung lalaki after sabihin yon. Ngayon, yung laban ng kanyang kalooban, walang linya yan eh. Yung laban ng kanyang kalooban, nag-build up. Tapos, dahil sa sobrang puno ng emotion, nailabas niya yan sa pamamagitan ng isang linya. At ang linyang yon, yung word na yon is sinungaling. Yon. So, nag-build up yon hanggang sa tumakbo siya sa labas, hanggang sa hinabol niya yung jeep, sigaw siya ng sigaw ng sinungaling. And at the same time, hindi niya pinaniniwalaan yung kanyang sinabi. Kaya napalood siya sa lupa at umiyak siya doon. Yun sa akin, I don't think any Filipina actress can do that except Nora Aunor. Kaya very memorable sa akin. Wala na nga yun dun eh, yung scene na yun eh. Wala na dun sa tatlong taon. Oo, sinungaling, wala na. Okay. In 1981, gumawa kayo ni Mario muli ng isa pang pelikula, Bakit Bughaw ang Langit? Ang Bakit Bughaw ang Langit. Dennis Roldan. Opo, kay Dennis Roldan. Alam mong 12 araw lang namin ginawa yun. 12 days. 12 days lang po. Isa lang yung aming location at ang location namin sa isang parang apartment na doon lahat ang nangyari yung mga eksena pero maganda lumabas. Yung Bakit Bughaw ang Langit. Ang isa ng hindi ko makalimutan sa kanya, yung dinidiligan niya yung cactus. Unwanted child siya eh. Siya yung kumbaga compared do sa kanyang kapatid na maganda, ito ang may future. Siya walang future, tingin ng mga magulang niya. So ang ginagawa sa kanya, inaalila siya. And wala siyang makuhang love from the parents, no. So nai-express niya yung kanyang emotion na yon, yung kanyang love dito sa cactus. Na ang sabi nga nung writer, siya yan eh, yung cactus na yan na diligan mo lang ng isang drop ng tubig, mabubuhay na yan. So yung karakter ni Guy na konting pag-ibig lang, kaya na niyang mabuhay. Which was the main point of the movie. So nung dinidiligan niya yung cactus niya yun, very quietly, dinidiligan niya yung kanyang cactus. It says the whole thing. Sinasabi na yung buong pelikula. 1984, Condemned. Ay, Miss naku. Gloria Romero. Alam niyo po ba na natutuwa ako doon dahil si Mami Glo pumayag na gano'n ng maging character sa movie. First time na nagkaroon siya ng role na ganong klase, di po ba? Because she was known to be sweet, hindi ba? Pero bumagay sa kanya yung role niya.
Kaya lang, nung habang ginagawa namin yun, huwag kayo magagalit sa akin, pero alam niyo naman ako, hindi naman ako nagsisinungaling. Pero ito lang ang totoo, Kuya Boy. Lalo na yung scene na nabaril na si Dan Alvaro. Lasing ako noon. Sa kalasingan ko, di ba nagbangka ako, di ba? Sa kalasingan ko, nahulog ako sa bangka. Pero hindi kinat ni Mario yun, isinali yun sa pelikula. Kaya nung ako lang mag-isa doon sa bangka, hindi ako balik-balik doon sa bangka. Pero nakabalik naman ako sa awa ng Diyos. Hanggang sa ako nung bangka, nung ako yung nagmaneho doon sa bangka hanggang makarating doon. Okay naman. Ang sarap balikan lamang. Ito'y kwentuhan lamang. Sorry, pero pagka may bigat na eksena, nasa palagay ko mahihirapan ako umiyak. Malaking tulong yun eh. Yung pupunta ka sa tabi, glug, glug, glug. O, di pagbalik mo, ready ka na dahil medyo nainita na yung buong katawan mo. O, makikipagano ka na. Basta hindi mo lang hindi mo makalimutan yung dialogue at yung yung gagawin mong, yung blocking. Alam mo kung hanggang saan, oo. Oo. Kaya pagka na medyo, lalo na pag iiyak at mahirapan ako, umiyak na ako, talaga sandali lang. Halika rito. Direct sandali punta kami ng glug, glug. Pagbalik ko talaga, ready. Alakasan ang loob ko. Totoo yun. Ayun. Okay. Ang pinaka-paborito ko dyan, yung Condemned. Unang-una, ang budget namin doon talagang limited, no? Pagkatapos, nagtrabaho kami sa isang script na, anong tawag dito? Creative filmmaking ang tawag ko doon eh. Na sinusulat ang script kapag nandun na yung mga artista, saka binubuo ang eksena, no? Tapos, saka sinushoot, no? So, ang tumakbo yung shooting na yon na hindi mo alam kung saan pupunta, hindi mo alam kung ano mangyayari sa mga characters, hindi mo alam kung ano magiging climax, and development, ganon. Pero palibhasa, ang mga katrabaho ko ay mga magagaling din. Kasama ko si Frank Rivera sa pagbuo ng screenplay. Nakabuo kami ng isang magandang pelikula sa pamamagitan ng ganong klaseng proseso. So, at saka at the same time, ang tema kasi is between a brother and a sister. Yun ay nasundan ng isa, this is one of my favorite movies, 1984, Bulaklak sa City Jail. Ay, isang masarap yung di ba? Oh, Diyos ko. This was written by Lualhati Bautista at dito ang dami mong napanalunan, Metro Manila Film Festival, FAMAS. Sa dami ng eksena doon, Tigay, pag-usapan nga natin yung sa zoo. Yun ang pinaka... Glug-glug din ako ng sa zoo. Oo. Mahirap na eksena yun, di ba? Biro yung anak mo. Pero at least hindi naman nahalat. Maganda naman naging eksena. Ang ganda ng eksena yun? Na flashlight lahat, yung Bulaklak sa City Jail. Actually, di ko talaga inasahan na mananalo ako doon. Okay. Pero nung mapanood ko yung movie, maganda yung pelikula talaga as a whole. Talagang, talagang maganda. Nanganak siya sa loob ng cage, sinute ko sa Manila Zoo. Tulad sa isang hayop, nanganak siya doon sa loob ng cage nung kanyang pinagbubuntis. And napakahirap nung yun i-portray yung ganong klaseng situation na hinahabol ka ng mga pulis, tapos kailangan magtago ka para nang sa ganon, hindi ka nila mahuli, pero at the same time, sumasakit ang tiyan mo at nanganganak ka. And ang eksenang yun, narinig lang ng pulis na mayroong umiiyak na bata. So ang ginawa ng mga pulis, hawak-hawak yung mga flashlight, tinakbo nila kung saan nanggagaling yung iyak. And then, naglabasan yung mga flashlight mula doon sa mga rehas-rehas na ganyan, na mga bintana. Mula sa labas, sinyut ko yun. At the same time, nagpan ako kay Guy habang hawak niya yung bata na bagong panganak. Tapos nakatingin lang siya. She didn't know what to do.
all the pain and all the frustration, nandun lahat. In 1979, may ginawa ka na namang isa sa aming mga pinakapaborito mong pelikula, directed by Eddie Garcia, Outside. Nako. Alam mo si nervous na nervous ako doon. Pagka pala yung ang director mo, alam mong kapwa-artista mo, nakakasama mo din sa pelikula, behave na behave ka talaga. Simple lang siya mag-direct. Hindi ka rin niya, pababayaan ka rin niya kung ano yung acting na gagawin mo doon. Pero hindi niya sasabihin ko, mali, tama, basta, pag nag-take, good. Tapos na. Ganun naman Okay. siya. Ganun siguro ang kalaking paggalang niya sa iyo. Kasi you did 2 movies together. Opo. Tinik sa Dibdib, Bakit May Kahapon Pa. Opo. So, maganda yung insight mo, Tigay, na sinasabi mo, pagka kapwa-artista mo, iba yung dynamics. No? Opo, at saka, syempre, kahit paano gagawin mo rin lahat ng dapat mong gawin, sa bawat eksena din. Dahil syempre, alam mo magaling na director magaling na artista si Direk Eddie at magaling ding director si Eddie. Nasaktan ka dito sa pelikulang ito? Yun Physically? Hindi po ako nasaktan. Angie Ferro. Hindi po ako nasaktan. Ay, totoong magano yun. Pag umarte yun, talagang totoo yung ganun-ganun. Napakahusay. Napakahusay na ano. Di ba? Yung mga eksena na kung saan... Alam mo, totoo, di ba? Yes. Pero hindi naman ako nasaktan doon. Alalay din siya sa akin noon. Kaya ganun siya. Nire-rehearse yun, Tigay? Yung mga pagtulak, yung mga pananakit. Sinabi yata ni Direk yun, ni Direk Eddie. Tapos, sinasabi lang na dito kayo mag-umpisa, diyan kayo matatapos, habang kunyari sinasaktan mo, ganyan. Okay. Ganun. Kailan mo sinabi, Tigay, yung mali ang hula? Sa Atchay. Oo. Kasi lahat nung nai-interview noon, napapanood ni Mama. So, si Mama kasi banda na mahilig magpapanood eh. Ayun. Kaya nung sabihin na may mga manghuhula kay Ate Lourdes, ganyan, naghula sila kung sino mananalo. Siyempre lahat sila kay V, di ba? So, ang mama ko naman, nagdrama-drama na doon. Kawawa naman yung anak ko. So, tumulo na yung luha. Nung dumating ako sa bahay, nakaabang na siya doon sa pintuan. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi ba't naman yun si Inday? Bakit naman ganun? Puro na lang ganyan. Lagi ka nilang inaapi-api. Kaya nung manalo, hindi ko naman mapigilan yun. Kaya sabi ko, Mama, mali ang hula nila. Yun. At hindi na yan nakalimutan ng sambayanan. You went on stage and you said, mali ang hula. At isa kang ngiti na siya noon. Di ba? Okay. Pero noon talaga, umiyak siya talaga. Pero mahigpit ang mga labanan noon sa Metro Manila Film Festival. Actually, totoo yun. Mas gusto ko yung mga nung araw na kasi ang dami magagandang pelikula talaga. Pagka gumawa ang isang artista ng pelikula, talagang hindi mo malaman kung sino mananalo, kung sino hindi Totoo mananalo. Yan. Hindi ba? Hindi katulad kasi ngayon, gusto kong makita uli yung mga noong araw na nakita ko na lahat ng mga pelikula talagang hindi mo alam kung sino talaga ang pipiliin. Dadagdag lamang ako dyan, Tigay. At ang mga awards night noon, pag dumating si Governor Vilma Santos, iba ang hiyawan. Oo, iba. Pag dumating si Miss Nora Honor, iba ang hiyawan. Totoo yan. Yung masaya, buhay. At saka bago sabihin ko sino yung nanalo, talagang hihintayin mo talaga kung sino mananalo, di ba? Aywan ko, sana ganun uli yun, yung That's mangyari true. ngayon na. Ang ibig sabihin lang na dapat siguro paminsan-minsan ibalik natin yung mga pelikula na ginagawa natin noon. Kaya lang sa ngayon, ang nakikita nila kasi kailangan kumita sa takilya, kailangan kumita ka. Kasi kami noon, kaya ako nagpursige mag-produce ng sarili ko. Kasi noong araw nang tanggap lang ako dito, tanggap lang ako doon, hindi ako halimbawa may mga pelikulang hindi mo masyadong hindi ka naman makareklamo, hindi ba? Dahil artista ka lamang. Oo. Kaya nung kailangan ko ng isang pelikulang matindi, sabi kong gano'n. Yung 3 taon, actually yun, talagang wala akong pera nung nag-produce ako. Paano mo na-produce yun? Hindi ko rin alam kung bakit ko natapos yun. Hindi, doon yung may mga nagkakanda utang-utang talaga ako para lang magawa yung movie na gusto kong gawin. Hanggang ngayon yun, hanggang pinakahuling pelikulang ginawa ko na ako nag-produce. Talagang pinapakiusap ko yun na, Direk, sa kanila yung bayad pagka natapos na, pagka showing na. Si Kuya Ricky Lee. Right. Si Kuya Ricky, walang problema doon. Mga artista, napapakiusapan ko na pumapayag naman sila hanggang sa nabubuo namin yung pelikula. Ang dahilan nun ay dahil bilang artista, may mga
mga pagkakataon na ninanais mo talagang makagawa ng mga material Opo. na gusto mong gawin?